Basta Pinoy, magaling yan, sigurado. So, tara, kwento naman tayo guys. Magandang gabi sa inyo. Kamusta? Yung topic natin ngayon, basta Pinoy, magaling yan. So, baka may gusto kayong i-share tonight. You know, stories ng mga Pilipino sa abroad, overseas. Kung saan sila, gaano sila kagaling. Gaano tayo kagaling, gaano kagaling yung mga kababayan natin. So, yung mga ano natin dyan, mga gustong mag-share, gustong mag-share, kung gaano ka kahusay, kung gaano ka resilient, kung gaano ka reliable, ang mga Pinoy sa abroad. Let's go guys, magandang gabi. Welcome. Kamusta kayo? Yun, meron na tayong isa. Hello. Hindi ko nakita mo kung sino yun. Dito pala dapat. Dito no. Dito ko sila makikita. No. Ayun guys, yung topic natin tonight. Ay! Ba't ka nandyan? Aray. Hello. Hello. Gabi na. Shit. Bangon mo naman. Huh? Sit. Jake Bacani is watching. Yun. Kung may... Ang topic natin ngayon, basta Pinoy, magaling yan. Kahit saan industry, line of work, maraming Pilipino na napakagaling. Napakagaling yan. Sila yung minsan na nagli-lead ng mga departments. Basically, they run the show of the company. So ako personally marami akong kakilala. And na sila yung talagang trustworthy and yung pinagkakatiwalaan ng mga employer, ng mga boss. And nakaka-proud and nakaka-encourage na alam mo yun, yung Pilipino sa abroad. Sobrang galing. Tsaka yung contribution nila in every countries. Yung contribution natin, sobrang laki. Like ako galing ako sa Middle East. So yung mga Pilipino, talagang yung contribution nila, napakalaki. Kumbaga sa basketball, isa sila sa mga star player. Let's put it that way. Kaya, baka gusto nyong mag-share. Kung may kakilala kayo, wag na natin bigay yung pangalan or alam mo yan. Kung kung paano sila maybe mag-handle ng team or ng group. Di ba? Tsaka yun. Kasi sa atin yun normal sa atin. Baga, yung masipag, syempre. Tapos madiskarte. Ano pa ba? I think mabilis, yung adaptation natin, sobrang bilis. Sobrang bilis nating mag-adapt dun sa mga yung environment, like yung company, kung bago tayo sa company. Ang bilis nating mag-adapt. Usually, normal sa atin. Alex Cudal Gomez is watching. Ano pa ba yung
Siyempre, yun, normal yung ano, magaling makasama yung mga Pilipino. Like dito sa Canada, I mean, personally sa Alberta, pag sinabi nilang ano, you're Filipino, pag sinabi mong yes, oh, you guys are good, you guys are very hospitable, parang ganun. So, nakakataba ng ano, ng puso na, syempre, malabel, may stereotype or malabel tayo na gano'n. Hindi yung malabel, pag Pilipino, ano, hindi pumapasok, tamo dyan. Siyempre, hindi tayo, parang wala pa akong wala pa akong narinig na nalabel yung Pilipino na tamad, gano'n. Sa akin, syempre, kahit sino naman, wala naman perfect. So, pero majority, guys, pag sinabi nilang you're a Filipino, oh, this guy is good. You guys are awesome. You guys are very friendly. Ganon. So, kaya, yung sarap sa feeling na marinig yun sa iba. And syempre, thankful tayo dun sa mga nauna abroad. Kasi sila yung nag-establish ng ganong Sila yung nag-establish ng ganong expectation. Ganong, kumbaga, referent or hindi ko alam yung taga-English eh. Ano ba sa Tagalog yun? Kumbaga, yun yung batayan pag Pilipino. Kaya, pero marami ding ibang lahi na magagaling. I hope, I think yung iba mag-agree naman doon. I mean, lahat kayo, di ba? Yung mga ibang lahi magagaling din. Pero, syempre, dahil Pilipino tayo, medyo biased. Hindi tayo biased. Yun lang naman yung ano. I'm just speaking facts base sa mga nakita ko on my own eyes. And yung experience ko din. Meron yung yung isang, like sa personal experience ko, yung naging trabaho sa Middle East. Ano, ang laking company. So, nakaka-work namin yung mga major players or mga major companies sa architectural firm, globally, so, or international. Pero yung company na yun, lahat kami Pilipino. May isa lang na, kaming kasama, ibang lahi siya. Hindi ko sabihin kung anong bansa niya. Pero he's good. Pero yun nga yung gusto kong i-point is, lahat kami, I mean, siguro kung out of 20, 17 doon Pilipino lahat. So, ganun ka, Big sabihin yung, siyempre yung nag-decide doon kaya mag-hire ng Pilipino, yung may-ari or yung HR. Pero yung napagtrabuhan ko, yung HR, parang hindi yung may-ari. Very hands-on kasi yung may-ari. So, puti siya. So, imagine mo yung may-ari. Ayaw niyang haluan ng ibang, majority Filipino. I don't know why. So, I guess alam niyo yung sagot ba't puro Filipino yung staff, di ba? So, makikita mo yung senior manager namin, ganyan, Pilipina. Siya yung nakikipag-usap sa mga puti, ganyan. Yung lalo na kasi mga yung mga designers, mga nasa UK, yung iba nasa US. So, talagang guys, sabay na sabay. Tapos, syempre, yung maganda din yung kung ano sasabihin ng mga kawork ko na Pilipino. Talagang yun yung yun yung nangyayari. Kasi I think sila naman hindi sila nakatingin sa kulay. Nakatingin sila yung qualifications mo and yung kaya mong gawin. And which is mostly mga Pilipino. Talagang magaling. Ay, si Nico Aris is watching. Sabi ni Jake Bacani, basa lang Apple. Power tripping booking office masaleseng. Let's go there later, bro. Syempre, parang kung feeling nyo, masyadong, sinisugarcoat yung mga Pilipino. Meron din naman tayong kahit pa paano, meron din tayong stories na, na alam mo yun, medyo may, anong tawag nito? Hindi, may sad story din, hindi lang lahat, smooth yung flow palagi.
Pero syempre, I think para sa akin minsan yung mga iba, sabi ni Jake, kung may epal, siguro yung mga ganun talaga. Pero sa akin, ang tingin ko dun sa iba, very competitive sila. Competitive sila in a way, mag-gauge mo naman din kung yung ka-work mo na Pilipino, yung intention niya is, kung para sa yung good result, hindi lang intentional na yung gusto niya lang para sa kanya. Yung mga ganun. So, para sa akin, yun yung na-experience ko. Na minsan, siyempre, gusto mo yung idea mo. Tapos, may isang idea na mas maganda sa'yo. And siyempre, Pilipina din siya. And minsan, yung idea niya yung... So, may mga ganun. And minsan, siyempre talagang ilalaban nila. Ilalaban nila yung yung idea nila, which is actually magbe-benefit nun is yung company, hindi naman. And syempre, yung effort ng mga Pilipino din. So, isa yun sa mga I think magandang attributes natin as a Pilipino sa ibang bansa. So, grabe yun, guys. Tapos lahat pagsimula dun sa receptionist Pilipino. Yung may-ari lang. Yung may-ari parang siya nakikipagtrabaho sa amin. Kasi sa ibang lahi. To be honest. Yun. Tapos very generous din syempre. Open time. Alam mo yun. Alam mo pag yung may-ari or yung company, trusted yung mga workers. Kasi marami yung generous yung may-ari. Alam mo yun. Yung mga perks sa office, madami. Basta yung mga iba. Kasi yung unang work ko, may experience yung unang work ko, yung walang pakape, gano'n. Sa company namin, yung kinukwento ko na to. Pakape, may pa-dinner, minsan, madalas. Oy, Paul Nino is watching sa US. Si Paul Nino, bro, saan kasi yung, state niyo? Yung pala, nanalo yung Spurs, guys. Kaya nakapag-live ako. Actually, kung di nanalo, baka hindi ako mag-live. Pero nanalo, kaya. Pero nakakalungkot kasi walang Canadian, si Shai, kasi Canadian siya. Pero meron pa rin si, Olinick ng Spurs. Canadian yun, so may represent pa rin. So, good thing, may Pilipino. Both teams. Filipino represents. Diba? Si NBA yun, guys. Si Jordan Clarkson sa Knicks and dito sa Spurs, Harper. So, diba? Sports yun, guys, So, diba? Ibang naman yun. Ibang level din yun. So, ay! Hi! 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 Wait lang. Time out muna tayo, guys. Break time. Kasi yung isa dito, gising pa. Uy, sabi, pwede mag-apply dyan, bro. Bro, yung sinashare mo company sa sa Middle East. Yeah, yun. Dito yung company dito, like yung company ko. Siya yung unang work ko dito, simulan dumating hanggang ngayon. So, alam niyo na, guys, ba't di pa ako maalis? Kasi, syempre, pag mabait yung boss, mabait din. Mabait din tayo. Hindi tayo tinatanggal. So, yun. Ano pa ba yung ang mga traits ng mga Pilipino? Syempre, yun nga, madiskarte sa trabaho, mabilis mag-adapt, tapos magaling makisama, tsaka masipag, syempre. Masipag. Like nung ako, share ko na yung muna yung sarili ko bago yung, lingin sa akin, nung yung trabaho ko dito. So, siya yung unang work ko. So, ako lang yung mag-isa sa department ko. So, nag-overtime ako madalas. Kasi alam ko walang gagawa ng trabaho. And medyo masakit sa ulo. Pag-uwi mo, iniisip mo, hindi ka pa masyadong makakapagpahinga dahil nga yung isip mo naiwan sa office. O kaya maagang pumasok yung isip mo. Diba?
So, minsan nag-OT ako, minsan, yung boss ko, hindi siya sanay siguro. Pero I don't know kung bad yun or good. Ako yung parang establish ko yung gano'n. Ano? Uy, thank you sa Pastars. Grabe naman yan. For ninyo. Salamat sa support. So, ano, yun. So, nag-overtime ako. Kasi sobrang daming project. So, I have to. And syempre, alam din naman natin kung matatapos o hindi. Diba? So, ginagawa nag-overtime ako. Syempre, bayad naman din ako. Eh, nakaka-encourage din naman mag-OT kasi bayad ka. Tapos, ano, minsan pinapauwi na niya ako. Or minsan, kami dalawa kasi hindi morning person yung boss ko. Pumapasok ko ng hapon. Ay, ng late ng morning. So, hanggang siya, 7, gano'n. So, ako din, siya, parang dalawa kami na lang natitira nagtatrabaho. Pero bayad yung OT ko, so which is okay din. And besides, sabi ko nga sa kanya, kung uwi ako maaga, walang matatapos nito, sabi ko. Otherwise, kung gusto mong ituloy, sabi ko sa kanya, okay lang din, sabi ko ganyan. Sabi niya, okay, sige, gawin mo, sabi niya. Ayun guys. So, isa yun sa siyempre, yung una, talagang kailangan mo magpalakas, mag-flex ng skills mo, mag-flex ng mga abilities mo, yung mga kaya mong gawin. Siyempre, nasa probation period ka eh. So, normal lang sa tao na galingan niya yung, diba? Pero dapat, siyempre, consistent yung after ng probi, ganun ka pa rin dapat. Right, Cesar? Hey! So, yun. Kaya, hanggang ngayon, nandyan pa rin ako. And, I don't know kung nakita niyo yung video nung nag-post ako. Walk from home lang ako guys eh. Walking distance lang. So, ano, siguro gusto ko lang mag-set din ng example. Nung nag-work kasi ako dyan, ako lang mag-isang Pinoy. Hanggang ngayon, ako pa rin mag-isang Pinoy. So, ano ba ba? So, agree ba kayo dun guys? Baka pwede kayong mag-thumbs up dyan or mag-comment lang para maganda yung engagement natin. Na, alam mo yun, yung agree ba kayo na bakit kaya gustong-gusto ng ibang bansa ang Pinoy workers? What do you think guys? Uy, thank you sa pa-stars po. Grabe si Paul oh. Bro Paul, salamat sa pa-stars. Ano ba? May isang ano din. Isang experience namin since nanganak si Mrs. dito. No? Yung mga nurses dito guys. Legit. Minsan yung iba ginagawan joke time eh. Like si Joker ginagawa niya joke time yung mga Pilipino, yung mga nurses. Pero legit guys. No? For sure si Paul ninyo ano niya to. Ma-confirm niya yan na yung mga Pilipino. Sila yung mas gusto din ng mga especially sa healthcare. Sila yung alam mo yun, trusted, reliable. May nakausap ako yun na nurse. Na ibang lahi. Yung sabi niya about sa Pilipino. You know, thank you sa pag-heart. Sa heart, sa bigay na heart. Yung pag inalagaan sila ng mga Filipino nurse, very nafe-feel daw nila yung care talaga. Hindi lang yung syempre nagtatrabaho to. Look up to you para masaya, ano ba yan? Yung gumaling ka. Pero nafe-feel daw nila yung emotions na in terms of emotion, yung ramdam nila yung guys, yung care, yung kalinga talaga. I don't know kung nakita nyo na yun, yung may I think, short videos lang or clips kung kilala niyo si Joe Rogan. May podcast yun yung sabi niya. May isa doon, I don't know kung siya yung nagsabi. Don't quote me on this. I don't know kung siya yung nagsabi o yung in-interview, yung guest niya, in-interview niya na. Parang, pag gusto niya, kung mamamatay daw siya, ang gusto niya daw huling makita is, Filipino or Filipina nurse. Diba? I don't know kung pang clickbait nila yun, pero legit. Legit yung Nung pinanood ko yung buong pinakinggan ko yung podcast nila. Ang laki nung grabe yung praise nila sa mga
Filipino nurses. Yan, syempre, maganda din yung sahod nila guys. Wag kayo. May mga kilala ko mga nurses dito. Sila yung mga nakakaluwag-luwag. Totoo. Sila yung mga nakakaluwag-luwag. Siguro, iisip ko nga kung mag-aaral ako, kung babalik ako sa college, baka nag-nurse ako. And, grabe sila dito sa ayun nga, na-experience din namin ni Mrs. So, dito sa hospital dito, ang ganda ng hospital, ng healthcare nila. So, yung may naka-duty na umaga and panggabi. So, pag yung umaga Pilipina, so na siya, medyo may kaedaran na rin siya. I mean, siguro nasa na siya, 50s, I would say. Very rude ko, hinuhula ko yung edad niya. Pero makikita mo, batak talaga guys, siya, baga sa tiwala ka na kahit nakapikit ipainom sa yung gamot, hindi siya magkakamali. Ganun. Kasi tsaka ramdam mo yung yung talagang bubuhatin niya si Mrs., yung alalayan niya. Pwede ako nagko-compare guys tapos may ibang nurse din na ibang lahi. Pero iba pag Pinoy. Iba. Nasabi ko sa inyo guys. Iba yung nila. Kumbaga sa quality of service, 5-star. 5-star rating. Matitindi sila. No wonder sila yung sila yung mga gusto ng mga western or alam mo dito sa Canada, I guess sa US din. Middle East meron din mga nurses na Pilipino. So hindi ako kilala sa Middle East, siya, first responder, Pilipino, so nurse. Hey, Jessie! So, tingin nyo guys, agree ba kayo doon na ba't gustong-gusto ng mga ibang lahi yung, or mga employer yung mga Pilipino? Siguro, pa ba? Bagay, din na-feel ko yun nung unang pagdating ko dito. Siyempre, ang kasi dito, kahit professional kasi Pilipinas, may mga ibang profession na pagdating dito, like kung engineer ka or kung doctor ka, hindi ka makakapag-practice siyempre ng doctor. Alam niyo na yun. So siyempre, like ako, inisip ko so hindi ako makakapag-practice, no? Hindi ko mapapractice yung pinag-aralan ko. So, ang mindset ko kahit anong trabaho, basta masustain ako. Masustain yung family ko. So, ibig sabihin nun, kahit anong trabaho pwede natin gawin kasi nandun tayo sa nandun yung mindset ko na kung Uber ako, driver ako, ganun, or kung tatry ko sa manufacturing, I'll do it, di ba? Pero hindi mo na ako nag-settle ng ganun eh. Nag-try muna ako mag-apply na related sa work ko. And, praise God, pinalad na makapagtrabaho inline pa rin sa industry kung saan talaga ako. Pero syempre, yun nga, yung sa topic natin na yung kahit anong work, meron tayong gumawa ng parang para matuto. Meron akong kakilala, sabi niya. Pag-apply siya ng job interview, sabi niya, I don't know kung this is good, kayo yung mag-judge guys, sabi niya. Pag-interview, sasabihin niya, alam niya yung siyempre yung pag mag-a-apply ka, di ba, yung company, a-applyan mo. Nagre-ready mo yung sarili mo, nagre-research ka na kahit pa paano, di ba? So, ang sabi niya, kaya niyang gawin yung, let's say sa industry, kaya ko mag 3D, kaya ko mag-anime, ganyan, gawa ng walkthrough animation, ganyan. Pero no way, hindi talaga. Pero dahil kasi siya, yung magaling siya sa software, ganun. So, nung na-hire siya, pag uwi niya, syempre minsan bago ka mag-start, may 2 weeks ka, or 1 week, or a month. Ang ginagawa niya nun guys, after niya yun, yung mga sinabi niya kaya niyang gawin, nag-YouTube University siya. Alam niyo na, para pag, para mapanindigan mo yung sinabi niya, siya.
Imagine mo ganun ka-confident yung tao na yun. And, guys, good. To cut the story short. So, sobrang galing niya dun sa mga... Siyempre, may expose ka na sa trabaho eh. Eventually, mabilis ka nang matuto, di ba? Pero, I don't know kung good yun or bad. Pero syempre, kung sinabi mo, panindigan mo, di ba? Prepare for it. So, yun yung yun yung sa mga isang feeling ko na kahit anong work, marunong tayong gumawa ng paraan. Yun yun. Tapos syempre, yun nga, kanina, masipag. Kahit na homesick, minsan. Yung iba, syempre, pupunta ng abroad solo. O kaya, syempre, sobrang sipag kahit. I don't know kung minsan, pag homesick ka, kaya namimiss mo yung Pilipinas. Syempre, yung home country mo. Di ko alam kung sisipagin kaya, no? Pero I think, kaya yung mga Pilipino sobrang sipag. Kasi, syempre, may root kasi yung may root yung pagsisipag nila. May, Hi Jiling, Malyari is watching from Pampanga. May dahilan yun. May dahilan bakit sobrang sipag pa rin kahit homesick ka na. Or minsan yung iba kahit masakit na, mapasok pa rin. Yan. Kasi I think, syempre sa family nila, di ba? Kaya, Hi, Chesed. Why you're still awake? Wala ba siyang plan matulog? Kami. Oh, aray ko. Clap your hands. Clap your hands. Time out muna tayo, guys. Kasi nga itong prinsesa namin kising pa. Medyo mabilis ako magsalita ngayon kasi na-hype ako sa NBA. Parang feeling ko napagod agad ako sa kabilis kong magsalita. Hey! Clap your hands. Clap your hands. Aray ko. Papa? Dada or mama? Dada? Dada. Dada. Ano pa ba yung pwede niyong i-share kung gaano, alam mo yun, about sa mga magaling ng mga Pinoy abroad? Baka may na-miss ako na traits or attributes or alam mo yun, skill sets ng mga Pinoy. Baka ikaw direct. Meron ka bang meron ba ako nakalimutan? Wala naman. Ha? Ayun, sabi nung pag-ibig ko, magaling daw sila magtipid. O syempre, lalo na kung ikaw lang mag-isa, tapos yung family mo nasa ibang bansa. Talagang magaling magtipid. Pero may feeling ko wala pang tatalo dun sa na naka-work ko na sobrang tipid. Hindi siya Pilipino, guys. Sobrang tipid niya talaga as in. Ang gagawin niya, iluluto niya na yung ulam niya ng weekend. Yung ulam. Isang ulam lang yun, guys, ha. Baon niya, ulam niya na yun. Lunchtime niya, yun yung ulam niya every lunch, the whole week. Ganun siya katipid. Tapos ang matindi dun, guys, never ko pa siya nakikita nagpalit ng ulam. Ilang taon ko siyang ka-work. Yun, isang putahe lang as in. I don't know kung baka hindi kayo maniwala. Siguro kung may nanood akong ka-work ko ngayon dito, siya yung magko-confirm nito. Wala akong natatanda na nagpalit siya ng ulam. Basta pag siya nagluto, unless may pakain sa office, syempre makakain siya na ibang putahe. Pero yung baon niya, yun at yun pa rin. Kaya minsan mananawa ka na dun sa, imagine niyo yung feeling na adobo kayo 1 week. Yung maaamoy mo pa lang yung adobo. Minsan mawawalan ka na ng pero siya ganun, guys. Ganun. Di ko natanda na nagpalit siya ng ulam. I guess yun ang alam niya lutuin, siguro. Pero legit, guys. Sobrang tipid nun. I guess marami siguro siyang anak sa bansa nila. Mapanood niya, Pero hindi ko siya in-name drop. Kaya mag-alala. Right, Jason? Ganun. Pero sabi ni Mrs. Yes, matipid yung mga Pilipino.
Ito, matipid sila. Hindi naman magastos. Pero yung iba, hindi din. Hindi din lahat. Naging magas din ako eh, no? I don't know. Ano pa ba? Ayun. Kaya ba guys, sa work nyo? Ano yung, compliment ng mga ka-work or ng mga, alam mo yung mga big boss sa mga Pilipino? Gusto nyo aray? Chesed, aray ko. Ang ganda mo, no? It's so beautiful. Oh, wow, aray ko. Wow, grabe. Kaya grabe thank you kay Paul Nino. Naka 40 stars pa tayo. Ayan. Baka may iba pa dyan nanonood na, alam mo yan. Kung nasang bansa kayo guys, paki-comment nyo. Tsaka kung ilang years na kayo, ganyan. Alam mo yan, proud ba kayo bilang Pinoy? Ako proud ako. Proud ako bilang Pinoy. Yan nga. Thankful ako dun sa mga naunang Pilipino na pumunta abroad. And siyempre sa ibang bansa, naging citizen sila. Sila kasi yung nag-establish nung pag Pinoy, masipag, pag Pinoy, matyaga, pag Pinoy, maasahan, pag Pinoy, magaling makisama. Kaya, salamat dun sa mga Pilipino na ginagawa yan. Eh, syempre, in return, parang, pag yung mga bago, o yung mga nag-abroad, like ako, syempre, ayoko ding i-break ayoko i-break yung reward nila, na puro good traits, di ba? So, hoping ganun din tayo lahat, guys. Hindi tayo tayo yung maging dahilan pa mawala yung bumaba yung expectation nila sa atin. 'Di ba? Kasi may like dito, nung sa Middle East, talagang di mo pwedeng pabayaan yung trabaho mo kasi yung residency mo nakadepende sa work mo. So, kailangan mo talagang galingan. And kailangan mo i-sustain yung yung performance mo, yung trabaho mo. Para may permit ka, may working permit ka. Pero dito, pag permanent dito sa Canada, I don't know sa US. I guess sa US the same thing kasi medyo may resemblance yung culture. Pag paano ko ba sasabihin to? I hope hindi siya maging practice. Kasi may mga iba na pag na-confirm na nila yung status nila, nakuha na nila yung status na permanent resident na sila or citizen na sila. Guys, yung minsan wala na silang pake. Kasi nga, dito kasi pag nawalan ka ng trabaho, let's say nakompleto mo yung certain hours, qualified ka dun sa tinatawag na employment insurance. So, pag nawalan ka ng trabaho, pero pag nag-resign ka, alam ko wala kang makukuha. So, yung iba, madaming excuses para hindi siya lumitaw na resign. Ganun. O kaya minsan gagawin nila para tanggalin na sila, ganyan, hindi sila magpe-perform ng maayos. Tapos, syempre, pag tinanggal ka, ibig sabihin, pwede kang mag-apply ng employment insurance. Yun yung sasahod ka ng 6 months kahit habang wala kang trabaho. So, may mga iba guys, ganun. Ginagawa nila yun. Minsan, may certain hours kasi doon para maging eligible ka or qualified ka.
And yung EI na yun, yung employment insurance, nakakaltas sa sahod mo yun every sahod. So, nakakaltas yun. So, kumbaga ano yun, hindi ko sinasabing huwag mong, ba't niya ginagamit? Ano nila dito yun? Rights mo yun kasi kung mawalan ka nga ng trabaho. Let's say, mapilay ka or maaksidente ka, doon talagang mag-work yun yung hindi ka makakapag-work doon mag-a-apply yung insurance na yun. Hindi ka makakapagtrabaho ng ilang buwan or ng let's say isang taon or months ngayon, like I said. Insured ka. Baga may sasahod ka. Like si Mrs. dahil nabuntis. So, kahit pa paano, may nakukuha pa rin siya. Mga ganun. Pero hindi ganun kalaki guys. Baka isipin nyo yung pulsa. Hindi. Sapat lang para masustain. Kumbaga ganun din. Ganun din sa mga nawalan ng trabaho. Pero yung iba, ginagawa kasi nilang ginagawa nilang style yun. Yung pupanda sila ng oras mag-resign or matatanggalin para makuha ng ganun. So, I hope hindi tayo ganun mga Pilipino. Kasi, siyempre, like ako na-experience ko yung kung paano yung, medyo close kasi ako sa boss ko. Kung paano nila, in a way, sobrang close ko. Hindi siya ilang mag-express ng, niya, yung reactions niya, nakikita mo eh. Siya. Yun yung makagandahan pag kaklose mo yung boss mo, senior mo. Hindi sila, siyempre gets yung ba yung sinasabi ko, pag may ibang lahi o ibang tao, ayaw mong mag-express ng full, kung ano yung nararamdaman mo. Right, Chesed? Pero yung boss ko, alam ko, pag yun nga yung, may tinanggal sila, ganyan. Kasi nga, syempre, ba't mo sa tanggal? Ibig sabihin, hindi siya fit to work, hindi siya, yung expectation, hindi, sa kanya, sa tao na yun, hindi na-meet. So, kailangan siya tanggalin. So, syempre, frustrate, kahit sino naman, di ba? Mapuprostrate kayo kasi, akala mo, okay siya. Tapos, hindi niya pala, yung mga iba ganun. So, I hope hindi tayo maging ganun, di ba? Tulad ng iba na ginagawa yun. Kasi syempre nakakaya. Nakakaya din, syempre. Again, nakakaya din sa mga naunang Pilipino na nag-establish kung gaano ka-reliable yung mga Pilipino. Sana hindi tayo yung dahilan para masira yung trust nila. Uy, salamat dun sa pa-stars. Maria Rizal, thank you for watching. Yung nanay ko nanonood do. From Philippines. Craig is watching from Philippines. Thank you guys for watching. I hope di kayo nagsasawa sa boses ko. Ang init na ngayon dito guys. Nagtsatsa pala ako nagdadry yung boses ko. Yung lalamunan. Super dry dito. Sa Alberta. I don't know why. Basta, pag winter, super dry. So, pag summer, super dry din. Dry yung anong tawag nun yun? Dry yung paligid. Alam mo yun? Minsan mabilis kang matuyo yung lalamunan mo. Minsan, ganun dito eh. Uy. Ano pa ba yung... Baka may gusto kayong i-share. Tulad na para sa mga Pilipino. Na... Siyempre, siguro yun, mga Pinoy. Magaling mag-karaoke pala. Ay, ito pa. Siguro may nakakatawa ang alam ng mga ibang lahi din, pagdating sa pagkain, ang weird, ang alam nila dito, lumpia. Oh, you guys are good in lumpia. You bringing lumpia today, ganun. What's your food? Is it lumpia? Ganun. Yung spring rolls or ano ba yun? Lumpia ba yan sa Tagalog? O Shanghai? Shanghai rolls, yun.
Pero alam nila lumpia dito eh. Di ba? Lumpia. Alam nila dito lumpia. Kaya, yun. Funny side, alam nila. Pag sa pagkain, oh, you guys bringing lumpia. Hi, Jason. Yan. Segway. Segway. Hands. Segway muna tayo, guys. Break time muna tayo. Hi, Jason. Jason, clap your hands. Oh, clap your hands. Naman. Clap your hands. Come on. Clap your hands. Clap your hands. Come on. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Ang tangkad mo na. Hindi ka pa matutulog. Oh. Show your teeth. Tut. Tut pala guys. Isa pa. Pero alam, nakikita ko na kasi yung pangalawa. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Wow, good job, Jesset. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Aray ko. Ang bigat mo na. Clap your hands. Ang bango. Okay, guys, na may break time tayo lagi every couple of minutes. Kasi ano, pag nakikita niya, ayun oh. Ano pa bang gusto nyo? Baka may gusto pa kayong share. About sa mga Pilipino. Diba? Na napakahusay. Husay talaga. So yun guys. Baka may kahabol pa ba? Siguro mag-ano na ako in a few minutes. Tatapusin ka ng live. Thank you. Uy. Grabe. So, yun. Para sa mga Pinoy, talaga naman. Saludo tayo sa lahat ng mga Pinoy na, alam mo yun, lumalaban araw-araw para sa pamilya, syempre. Basta Pinoy guys, magaling yun. Walang duda. Kaya, yung mga sabi ko nga kanina, yung mga nagsimula nito, then, turn naman natin ngayon. So, ituloy natin, di ba? Yung nasimulan nila na, na stereotype sa mga Pilipino. Tuloy natin, guys. Yun. Good night sa inyo, guys. Thank you for watching. Kwento lang tayo ulit next time. God bless. Ay.